Okay na mo. Good evening everyone. Mga mayong gabi diha mga igsuon. So ani na putas ato ang bedtime devotional for girls. So before ta matulog, bandron mata pa man before ta matulog atong tagaan og gamayng panahon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So today is Thursday, December 5, 2024 o karon ika day 313 sa ato ang devotional. So ang atong topic karon is about God teaches us. Ang word na sa Proverbs 28 chapter 13 nga nag-ingon, if you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will receive mercy. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Ikaw ang Ginoo, Lord God, maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi. We acknowledge your presence, Lord God. We acknowledge, Lord God, that you are holy, Lord God. Lord, teach us, Lord God, through your word. Speak for us, Lord God. Ug tabangi kami, Lord God, sa pagtuman niini, Lord God. Fill us with your Holy Spirit, Lord God, your wisdom, knowledge, Lord, understanding. Na mutubo kami, Lord God. Mutubo kami, Lord God, deeper in your knowledge and wisdom, Lord God. Imo kini ang imong gusto, Lord God, for us to love you more, Lord God, each day, Lord God. Lord, ang isali kini nga buluhaton, Lord God, for your glory. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So, the Bible says that, tumbalikon Proverbs 28 verse 13, nga nag-ingon, if you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will receive mercy. The Bible says that when people make mistakes, God corrects them. And that means that if you make a mistake, God will try to find a way to teach you how to keep from making that same mistake again. God doesn't expect you to be perfect, but He does expect you to learn from your mistakes. Now, when you make a mistake, learn something and forgive someone, which is yourself. Remember, you don't have to be perfect to be wonderful. So, sa ato ang devotional karon, God teaches us about honesty, about repentance, mercy, and accountability. So, if you hide your sins, so, ang Ginoo kay balo sa ato ang kasing-kasing. But, gusto sa Ginoo nga mo voice out ta. Gusto sa Ginoo nga ang kamugod na diha ang when we are in a relationship with God. So, mo istorya gyud ta, dili ta nga ipatag-tagan pa kanatutong kundi ang usa ka relasyon, open communication. So, God speaks through His Word and we also communicate to God through our prayers. So, God wants us to be prayerful. Kaya ngon sa pulong sa Ginoo, pray without ceasing or don't stop praying or pray always. So, always, dili, kana itong pag-communicate sa Ginoo, dili naman ni siya nga kanang kanang naatas sa silent nga kuan, kanang mulay saba. So, say makikistorya ta sa Ginoo kanunay nga Lord, when kanang wa tay ka istorya, so ang atong kaistorya ang Ginoo. So mo kana nga dapat honest ta because mo kani ang gitudlo sa Ginoo nga dili na mamaka. So mo ni nga ang usa ka bakakon nga tao kinsa ang the father of lies. Ang usa ka bakakon na tao is dili na iya sa Ginoo tungod kay the father of lies is the devil. So mo kini nga kung habit na nimo na ang pagpamakak,
wala maybe i-ask ang imong kaugalingon kung kinsa ba gyud ang imong amahan. So mao kini nga God is teaching us to be honest. So in every way we have to do the right thing. So the right thing that is aligned to the will of God, aligned with the word of God. So if you confess and reject them, so repentance, so turning away from sin, so and you will receive mercy. So God is merciful. So ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan. And also we also be accountable for our actions, whatever man nga ato ang gihimo nga mga action. So whatever man nga consequences nga out from our decision, so we must face it. So we must learn from our mistakes. So dili ta perfect, but dili pud na pasabot nga dili ta maning kamot. So we must learn to grow. Unsa man ang ato ang purpose is to love God with all our heart. And to love God is to serve God. And to serve God is to serve other people and to love other people. So God is teaching us every day through our circumstances, through our situations, through our experiences nga mahimo tang better person. So how to be a better person? So mo ni nga gihatag sa Ginoo ang iyang pulong to be a guide, a guide on how we should live on this earth. So mo ni nga let the word of God be our standard of living. So mo kini nga kung wala tay basihan unsa na to pagpuyo diri sa kalibutan, so ang ato ang mahimo nun, ang mabasihan nato is ang kalibutan. Mo ni nga the world will teach us on how to live. So this world is not of God. Because ang naa diri sa kalibutan, yung gani ang pulong sa Ginoo nga do not love the world nor the things of this world, because naa diri sa kalibutan ang the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, which is dili ni iya sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo is the opposite. So the opposite is ang ato ang pagka-humble. So God is teaching us to be honest, to be humble. God is teaching us nga repenta atong biyaan na ang pagpakasala. So unsa may basihan nga na makasala ang tao. So mao gina nga the Bible is our guide. Ingon sa pulong sa Ginoo nga dili nato ni kalimtan ato ning istadihan, basahon o istadihan ang pulong sa Ginoo ug atong katunan ug atong i-obey whatever tanan nga nahisulat niini ug ang Ginoo maghatag kanato og success. Ingon diri sa yang pulong sa Proverbs, if you hide your sins. So if we hide our sins, ang Ginoo kay baloan ni mao ni siya ang babag nga dili ta maka-experience sa pabor o blessing diha sa Ginoo. So mao na nga usahay ang tao miski unsaon niya pagpaningkamot, pero aduna pa siya'y disobedience diha sa Ginoo. Matinga ka nga miski unsaon ang pagpaningkamot dili gihapon mo lambo tungod kay maybe imong i-reflect imong kagalingon, i-examine imong kagalingon kung naga-obey ba jud ka sa Ginoo. Because ang babag sa pabor o grasya sa Ginoo, blessing, is ang ato ang pag-disobey sa Ginoo nga o na siya ang makakos nga makasala ta. So mao kini nga maningkamot ta, dili man ta perfect but dili pud na siya rason nga dili ta maningkamot to do the will of God. Unsaon na to pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ingon sa Romans chapter 12 verse 2 nga ipabag-o ang atong mga hunahuna pinaagi sa pagbag-o. Dili ta magpahiuyon
dili ta magpahiuyon sa mga butang diri sa kalibutan, kundili ipabag-o Hinuo nato ang atong panghunahuna, so transform our mind aron makahibalo-ta kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. So let us allow the Holy Spirit nga mo'y mulihok sa ato ang kinabuhi, mohimo, mulihok, mutabang sa ato ang kinabuhi aron nga mahimo tang balaan. Kaya ingon ang Ginoo, God is holy and we should also be holy. Ingon ang tao, I am not perfect, I am a sinner, I cannot be holy. Ingon ang Ginoo, dili na siya rason. Pinaagi sa grasya ug tabang sa Ginoo, we can be holy. So mao kana nga God is teaching us to confess our sins. Dili na to taguan atong mga sala tungod kay mao kini ang mga babag nga mohatag og panalangin pabor ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mao kini nga usa sa mga babag yun nga dili ta maka-experience fully sa blessing sa Ginoo. It's because nga naapatay, wala na to gihatag, wala na to gi-offer ang atong kaugalingon 100% sa Ginoo. Naapatay ginataguan nga mga sala, nga mao ni ang babag nga dili ta maka-experience sa mga grasya ay ibubo sa Ginoo kanato. So mao ni nga it's easy to make mistakes and harder to learn from it. But when we are in Christ, we will be a new creation. The new self has come and the old self has gone. So with the help of God, the Holy Spirit. So dili na to mahimo ang pagbuhat sa mga butang nga langit nun, dili pinaagi sa Ginoo. Daghan ang gitawag but few are chosen. So kita pinili sa Ginoo. Kita nga mi-respond diha sa calling sa Ginoo. Kita ang mga pinili sa Ginoo. So sa kaniadto pa naagyoy ko ang pinasahi nga pagpili sa Ginoo kanato. So morning God is always teaching us para mas mulambo ang ato ang pagtuo, mahimo tang maayo pa nga tao, a better version of ourselves, because God is our creator and God has a plan for each one of us, and He always be with us. Kanunay siya nga nagatabang kanato nga mahimo tang sama sa kinaiya ni Kristo, nga mahimo tang mahigugmaon, nga naataan ni nga mga fruit of the Holy Spirit, nga love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So maningkamo ta nga makatunan nato kini nga mga kinaiya. Tungod kay kini ang mga ebidensya nga tinuod ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. So mao kini nga ang Ginoo kanunay nga nagatabang sa mga tao nga ilang i-commit ang ilang kaugalingon diha sa Ginoo. So ang ato ang tinuod nga pag-worship sa Ginoo is our sani kanang pag-offer sa ato ang kinabuhi diha sa Ginoo. Offer yourselves a living sacrifice. So our daily life with God, sa walking with God. So sa ihang pulong naingon nga seek first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangita diha ang kalipay sa Ginoo, ug ikaw pagkatagaan sa imong mga pangandoy. Unahon gayud ang Ginoo. Mao ni nga dili na to unahon ang Ginoo kung wala tay pagtuo, because makahimo lamang ta sa pahimuot sa Ginoo kung aduna tay igong pagtuo. Kung wala ganit tay pagtuo, nagduha-duha ta, dili ang Ginoo may atong Ginoo, kundi ang atong kaugalingon. So God is teaching us nga adunay gayud Ginoo. Tinuod buhi o gamhanan siya o siya ang makapabag-o sa mga kasing-kasing sa tao. Kung i-allow niya 100%, i-commit niya ang kaugalingon ngadto sa Ginoo. So, to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for always teaching us to be the best version of ourselves. Lord, we all make mistakes. Help us, Lord God, to learn from them, Lord God. Help us, Lord God, to be a better person, Lord God. Maningkamot kami, Lord God, nga makakat-on, Lord God. Kung unsang imuhang matag-adlaw, Lord God, nga kami nagalakaw diha kanimo. Tabangi kami, Lord God, nga mahimo kaming sama ni Kristo, Lord, sa ihang kinaiyahan. Nga mahimong mahigugmaon, Lord God, sa tanan, Lord God. Lord, tabangi kami, Lord God, nga biyaan na mo ang mga sala, Lord God. Tungod kay may imo man, kami, Lord God, nga mituog, midawat diha kanimo, imo kaming mga anak. Wala kami mahimog wala ikaw, Lord God. Tabangi kami, Lord God. Tungod kay kami nga imong mga anak, nga dili mo kami pasagdan, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa imong pag-uban kanamo. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y magapanglihok sa matag usa, Lord God, nga maminaw niini nga mensahe. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mga palambo sa ilahang kinabuhi. Taga silang desire, Lord God, nga ilhon ka nga Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga ikaw ang unahon, Lord God. Tungod kay ikaw, mao ang magbubuhat na mo, Lord God. Kanimo, Lord God, ang tanan. Ikaw ang naggamhanan ka, Lord God. Mabago ka, Lord, sa mga tao nga maski gahi, Lord God, o mga kasing-kasing. Imong kining pahumugon. Lord, dalaygon ka sa katapusan ang tanang dungog himayag mga pagdayeg. Kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Yung tanan, Lord, ang gipasalamatan sa pangalan Jesus. Amen. O amen. Mayong gabi sa tanan, mga igsuon na ko diha ni Kristo. Good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.